D'Angelo Russell, Anthony Davis at Bojan Bogdanovic, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Nagbonding mga idol sila D'Angelo Russell at Anthony Davis. Naimbitahan nga ni Davis si D'Lo sa kanyang bahay para dito gawin ang podcast ni D'Angelo Russell. At dito ay pinag-uusapan nila ang patungkol sa mga naging collection ni Davis, especially na sa Los Angeles Lakers. Ipinakita nga ni Davis ang kanyang mga basketball jersey na may sign at ang mga picture nila ni Kobe na naka-frame. Ipinakita din ni Anthony Davis ang larawan niya na naka-frame na kung saan ay hawak-hawak niya ang championship trophy nang nanalo sila ng NBA title noong 2020. Ito nga daw ang nagbibigay ng motivation kay Davis bago siya umalis ng bahay nila. Na lahat daw kasi ng pagsusumikap at journey niya sa basketball ay ito na daw kasi yun ang manalo ng championship. Marami pang ang ipinakita si Davis na mapa jersey, bola at mga sapatos na ginamit niya sa bawat achievements niya sa NBA. Pero ang pinakamaganda talaga sa pagbisita ni D'Angelo Russell sa bahay ni Anthony Davis ay nang ipahawak dito ni AD ang Larry O'Brien Trophy na parang nga daw maramdaman ni D'Lo ang feeling kung paano ang manalo ng championship. Na dito nga ay halos ayaw na itong bitawan ni D'Lo at mas lalo pa nga daw itong ginanahan. Yan mga idol ang tour na ginawa ni D'Angelo Russell sa bahay ni Anthony Davis. Napanigurado na lalong tataas ang confidence ni D'Lo at lalo din itong mamomotivate na manalo ng championship. Sa ngayon bagamat balak na ng Lakers na mapanatili na lang sa kanilang kupunan itong si D'Angelo Russell. Pero hanggang hindi pa nga tapos ang trade deadline ay hindi pa tayo sigurado na hindi ito mati-trade. Kaya abangan na lang natin mga idol kung mananatili ba si D'Lo sa Lakers o eti-trade ba nila ito. Na hanggang mamayang madaling araw na nga lang ang trade deadline kaya magkakaalaman na kung sino-sino ang mati-trade sa kani-kanilang kupunan. Samantalang Lakers maaari daw makuha si Bogdan Bogdanovic gamit ang nasabing proposed deal na ito bago ang trade deadline. Ilang beses na rin kasi mga idol na nalilink sa kanila itong si Bojan Bogdanovic. Kaya ito na daw yung tamang oras para makuha nila ito. Habang para naman daw sa Detroit Pistons na worst team sa NBA na merong record na 6 wins at 43 losses. Ay maganda raw kung makakakuha sila ng players na magpapalakas ng kanilang kupunan sa future. Natama lang na i-trade nila ang 35 years old na si Bojan Bogdanovic. At ito nga daw ang nasabing trade idea ng dalawang kupunan. Makukuha nga daw ng Detroit Pistons sila Rui Hachimura, Gabe Vincent at ang 2025 at 2027 second round pick via Lakers. Habang makukuha naman ng Los Angeles Lakers sila Bojan Bogdanovic at Killian Hayes. Na para nga sa Detroit Pistons ay solid nga daw itong wing player para sa kanilang kupunan. Na mas tataas pa nga ang mga numero nito kapag nabigyan pa ito ng mas magandang playing time. Na kung saan ay may average ito ngayong season ng 11 points at 3 rebounds. Kaya solid ito sa lineup ng Pistons para sa kanilang multi-positional front court. Isa pa ay magkakaroon din sila ng isang veterano at may experience na pagdating sa paglalaro sa NBA Finals. At ito nga ay si Gabe Vincent na isang mahusay na point guard. Sa ngayon ay may injury pa ito pero next season ay ready na itong maglaro para sa kanilang kupunan. Para naman sa Lakers ay magkakaroon sila ng isang veteranong scorer. Lalo at nag-a-average si Bojan Bogdanovic ngayong season ng 20 points, 3 rebounds at 2 assists per game. Na meron namang 41% shooting beyond the arc. Kaya maaari din daw itong maging third option ng Lakers sa likod nila LeBron at Davis. Habang makukuha din nila ang point guard na si Killian Hayes. Gusto na din kasi nito na magpa-trade at tamang-tama nga ito sa Lakers na possible na makapasok sila ng playoffs. Maaari niya ngang matulungan sila Austin Reeves at D'Angelo Russell bilang backup point guard. Na mas magagamit nga ito ng Lakers kesa sa kanilang rookie na si Jalen Hood-Schifino. Lalo at itong si Killian Hayes ay maganda ang kanyang size bilang point guard at maaasahan pa ito sa kanyang depensa. Kaya good move talaga ito para sa Lakers lalo at wala silang first round pick na bibitawan. Habang hindi rin naman nila nagagamit itong si Gabe Vincent. At kahit mawawala man sa kanila itong si Rui Hachimura ay isang sharpshooter na scorer naman ang magiging kapalit. Kaya maganda rin ang trade idea na ito para sa Lakers. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa trade idea na ito? So hanggang dito na lang tayo mga idol. At huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe bilang pagsuporta.